Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 29 November 2023. Nandito na tayo sa aklat ng Unang Kronika, chapter 19. Nilupig ni David ang mga Amonita at mga taga-Aram. Unang Kronika, chapter 19, verse 1. Hindi nagtagal at namatay si Nahas na hari ng mga Amonita. Ang anak niyang si Hanon ang humalili sa kanya. Verse 2, sinabi ni David, napakabuti sa akin ni Nahas, kailangan kaibiganin ko rin ang kanyang anak. Kaya nagpadala siya ng mga sugo upang ipahatid ang kanyang pakikiramay kay Hanon sa pagkamatay ng ama nito. Pagdating ng mga sugo, verse 3, sinabi kay Hanon ng mga prinsipi ng Amon, naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga iyan bilang mga espiya at upang malaman kung paano sasakupin ng ating bansa. Ito yung mga bad advisors kung ganito ang mga advice na gagawin. Makikiramay nga eh. Yung mga prinsipe ni Hanon, guys, hindi maganda mag-advise sa kanya. Okay, ulitin ko ha. Verse 3, sinabi kay Hanon ng mga prinsipe ng Amon, naniniwala ka bang ipinadala ni David ang mga sugong ito upang parangalan ang iyong ama? Hindi kaya naparito ang mga iyan bilang mga espiya at upang malaman kung paano sasakupin ng ating bansa? Verse 4, dahil dito ipinahuli ni Hanon ang mga sugo ni David, pinaahitan ng balbas at ginupit ang kanilang kasuotan at pinauwing nakahubo. Verse 5, ngunit nahihiya silang umuwi nang malaman ni David ang nangyari, iniutos niyang salubungin ang maito at ipinagbili na sa Jericho na pansamantalang manatili hanggang hindi tumutubo ang kanilang balbas. Verse 6, alam ng mga Amonita na ang ginawa nila'y ikagagalit ni David, kaya nagpadala si Hanon ng 35,000 kilong pilak sa Mesopotamia, Syria, Maaka at Suba upang umupa ng mga karwahe at mga ngabayo sa mga lupaing iyon. Verse 7, nakakuha sila ng 32,000 karwahe at nakasama pati ang hari ng Maaka at ang kanyang hukbo. Doon sila nagkampo sa tapat ng Mediba. Dumating din ang mga Amonita mula sa kanilang mga lungsod at humanda rin sa paglaban. Verse 8, nang malaman ito ni David, pinalabas niya ang kanyang mga mandirigma sa pangunguna ni Joab. Verse 9, lumabas ang mga Amonita at humanay sa mga pasukan ng lungsod samantalang ang kanilang mga haring kakampi ay humanay naman sa kapatagang malapit doon. Verse 10, nang makita ni Joab na 2 pangkat ang kaaway nila at nanganganib sila sa unahan at likuran, 2 pangkat din sila, pumili siya ng matatapang na mga Israelita at pinaharap sa mga taga-Syria. Verse 11, ang mga iba naman na pinangunahan ng kapatid niyang si Abisai ay ipinaharap sa mga Amonita. Verse 12, sinabi niya rito, kung matatalo kami ng mga taga-Syria, tulungan mo kami. Kung kayo naman ang matatalo ng mga Amonita, tutulungan namin kayo. Verse 13, kaya lakasan ninyo ang inyong loob, lalaban tayo ng buong tapang alang-alang sa ating mga kababayan at sa mga lungsod ng ating Diyos. Mangyari nawa ang kalooban ni Yahweh. Verse 14, nang magsagupa ang pangkat ni Joab at ang mga taga-Syria, napatakbo nila ang mga ito. Verse 15, nang makita ng mga Amonita ang nangyari, pati sila'y umurong papuntang lungsod. Hinabol naman sila ng mga pangkat ni Abisai. Pagkatapos bumalik na si Joab sa Jerusalem. Unang Kronika chapter 19 verse 16, nang makita ng mga taga-Syria na wala silang kalaban-laban sa Israel, humingi sila ng tulong sa mga kasamahan nila sa ibayo ng Ilog Euphrates. Tumulong naman ang pangkat na pinamunuan ni Sophak, pinuno ng hukbo ni Hadadezer. Verse 17, agad namang ibinalita. Verse 17, guys, pakisundan ako ng basa. Agad namang ibinalita ito kay David at noon day inihanda niya ang buong hukbo ng Israel. Tumawid sila sa Jordan at humanda sa pakikipaglaban. Verse 18, sinalakay sila ng mga taga-Syria, ngunit napaurong na naman ito ng hukbo ng Israel. Nakapatay sila ng 7,000 na kakarwahe at 40,000 kawal na lakad kasama ang kanilang pinuno na si Sophak. Verse 19, nang matalo ng Israel ang mga haring kakampi ni Hadadezer, sumuko ang mga ito at nakipagkasundo
kay David at nagpasakop sa kanya. Verse 20, mula noon, ayaw nang tumulong ng mga taga-Syria sa mga Amonita. Unang Kronika chapter 20, pinarusahan ang mga Amonita. Unang Kronika chapter 20 verse 1, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang ang mga hari nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab, sinalakay ang lupain ng mga Amonita. Umabot sila sa Raba, kinubkob nila ito at pagkatapos ay sinunog nila, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Verse 2, kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molik ang koronang ginto nito na tumitimbang ng 35 kilo. Ay grabe. Ang mahal nito guys, 35 kilo. Ngayon kasya lang tayo sa paggramo-gramo lang. Sa sobrang mahal, hindi kayang bilhin. Pero ito, 35 kilo. Corona pa lang ito. Ganon sila kayaman noong araw. Okay, ulitin natin ha. So, kinuha, verse 2 guys, ng unang Kronika chapter 20 verse 2. Kinuha ni David sa ulo ng Diyos-Diyosang si Molik ang koronang ginto nito na tumitimbang ng 35 kilo. Tinanggal niya mula rito ang nakapalamuting mamahaling bato at inilagay niya sa kanyang sariling korona. Marami siyang kinuha mula sa nasamsam sa lungsod. Verse 3, binihag niya ang mga mamamayan, binigyan niya ang mga ito ng mga lagari at iba't ibang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal at sila'y sa pilitang pinagtrabaho. Ganon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lungsod ng mga Amonita. Pagkatapos ni David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Ganon talaga guys, kung sino yung matatalo magiging alipin talaga ng kung sino yung nakabihag. Pakikipaglaban sa mga higanting Filisteo. Verse 4, pagkatapos nito ay nakipaglaban. Kaya nga lagi kong ayaw ko talaga ng giyera-giyera kasi anong purpose? May sarili naman kay mga lupa, ba't kailangan pang manakop, diba? Ito kasi dahil lang to sa sa mga sulsul nung prinsipe ng Ang pinagtaka ko, bakit hindi kilala ng anak si David na so dapat kaibigan ng papa niya, dapat kilala niya kasi kaibigan, tapos nagpasulsul siya sa mga prinsipe niya. Okay. Pagkatapos, okay, nandito na tayo sa Unang Kronika chapter 20 verse 3, ulitin ko lang. Binihag niya ang mga mamamayan, binigyan niya ang mga ito ng mga lagari at iba't ibang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal at sila'y sa pilitang pinagtrabaho. Ganon din ang ginawa niya sa lahat ng mga mamayan ng iba pang lungsod ng mga Amonita. Pagkatapos si David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Pakikipaglaban sa mga higanting Filisteo. Unang Kronika chapter 20 verse 4, pagkatapos nito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Gezer. Sa labanang ito napatay ni Sibikay na Husatita si Sipay na nagmula sa lahi ng mga higanti at natalo ang mga Filisteo. Verse 5, sa isa pang pakikipagdigma laban sa mga Filisteo, si Lami na kapatid ni Goliath na tagagat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlaki ng hawakan na ginagamit sa habihan ng tila. Verse 6, sa isa pang labanan na naganap naman, ang tanong ko guys, meron pa kaya mga higanti sa panahon natin ngayon? Pag mayroon pa, pwede silang sumali sa mga sports na basketball. Kayang-kayang abutin yung ring. Okay, verse 5. Sa isa pang pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. Inulit ko lang ha. Si Lami na kapatid ni Goliath na tagagat ay napatay ni Elhanan na anak ni Jair. Ang hawakan ng kanyang sibat ay sinlakan ng hawakan na ginagamit sa habilan ng tila. Unang Kronika chapter 20 verse 6. Sa isa pang labanan naganap naman sa Gat, may isa pang higanti roon na may 24 na daliri. Ilan ba yung daliri natin? 5, 20 lang, diba?
May isa pang higante roon na may 24 na daliri, 3 sa paa at kamay. Verse 7, nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David, sa kanyang kapatid na si Simea. Verse 8, ang mga higanting ito'y buhat sa lahi ng mga higanting tagagat at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya. So wala nang higante guys, napatay na lahat eh. Ang census at ang ay bukas na ito. Unang Kronika chapter 21. Bye everyone. God bless.